Ay, magandang araw po sa ating lahat. Munting kaalaman niya pala. Nako, ito, update tayo dun po sa pagkakahulog ni Cabral. At ito rin po, isisingit natin, Senator Robin Padilla, ipinasusunog lahat ng pera na yung mga ninakaw po. Ano kaya ibig sabihin nito, no? Yung mga alam naman natin, yung mga korupsyon ngayon matitindi. Hindi ito yung korupsyon na kung saan, 10,000 lang ang pinag-uusapan. Ganto karami po ang mga sinosole. Alam naman natin yan, daan-daang milyon po, 40 milyones, 100 milyon. So, ibig sabihin, milyon po ang pinag-uusapan dito. Baka may mga nasa bahay-bahay pa dyan, nila Tambaluslos, nila Saldico, di ba? Ngayon, balak ni Robin, sunugin. Yung bang sunugin ay literal. Mamaya, malalaman din natin yan, no? Na papaano gagawing technique po ni Senator Robin Padilla kung papaano yung mga pera na yan, mapawalang bisa. No? Ngayon, dito muna tayo sa kaso ni Cabral. Dito po ay para bang tila dito, siya sabi nila ay close case na. 'Di ba? Para bang ayaw nilang malaman talaga kung ano nangyari kay Cabral. Hindi naman. I mean, alam naman nila siguro, tinread din nila na talagang si Cabral daw ay talaga nagpakatihulog. No? Ang nakakapagtaka talaga, yung tao na yon na i-issue talaga sa flood control at siya nakakaalam ng bawat isa sa individual na may insertion, nagkaganito pa. Hindi natin alam kung palabas lang to. No, alam bakit? Kasi kung dadamahin nyo ang balita, yung agos ng balita, na ando nakapokus sa running bride. Doon sa missing bride. Nakita na yata yung missing bride, no? Pero doon nakapokus lahat. Sa flood control, wala. Kay Libiste, mali pa. Pinupokus sila si Libiste. Ngayon, sinisisipan nila. Hindi nila pinaniniwalaan si Libiste. Ganyan po ngayon na todo-todo takip na ginagawa lahat nila. Nakapagtataka, no? Napaka-chismoso naman natin. Yung mag-asawa na hanap na nga tama na, tigilan na yan. Ibalita nyo naman yung burol ni Cabral. Di ba? Ito, panoorin natin to. 9th floor po ang halos mga 6 to 9th floor po ang taas po ng kinahulugan ng ating biktima or ng cadaver. So ito po yung ating highway, yung edge, tapos yan po yung actual na ravine, including the vegetation po ng ating ravine. Na yung katawan po ng ating cadaver or ng victim ay around 0.2 meters lang ang layo niya doon sa base ng ravine. At ito yung paa. While yung kanya namang ulo is around 0.8 meters simula po doon sa ravine, sa base ng ravine. So above that is mas malaki na pong bato na makikita doon. So mga 1 meter ay makikita na po doon yung malaking bato. Dito naman po sa fingerprint results natin during the examination ay nagpakita po na ang right and left postmortem fingerprints of our cadaver were subjected to cross-matching and identification against the certified true copy of the 2014 computer-generated standard fingerprint of Maria Catalina Estamo Cabral obtained from the National Bureau of Investigation. Positive po ang identification, confirming that the fingerprints are identical and were made by one and of the same person of the late Yusek Maria Catalina Estamo Cabral. Ito. Dito po, pinalalabas nila dito talaga, si Catalina Cabral yun. So, wala namang question na dyan Sige, tapos na yan. Dito, lumalabas, nagpakatihulog si Cabral. Pero, no, sabi ko nga sa inyo, marami sasalita ngayon na etong issue na to na flood control, na bilyon-bilyon, nagulat ang lahat ganun karami ang pera nakuha nila. Mali-maleta. In the history, first time in the history. Ngayon lang tayo nakakita na mali-maletang hinahakot sa isang bahay. Hindi pa pinaniwalaan, pero may mga picture si Saldico, di ba? Nagulat lahat doon. Dati, akala natin kay Napoles, sako-sako lang, bagbag lang. Ngayon, eto, mali-maleta ang dinadala. Ibig sabihin talaga, napakaraming pera, bilyon-bilyon ng pera. Nagulat tayo, hindi natin in-expect na ganito. What if pa kaya, itong kay Cabral, di ba? I mean, i-convert mo lang yung sitwasyon. Napakatindi ng nangyayari ngayon na hindi imposible yung mga bagay na naiisip natin na maaaring, baka hindi si Cabral yun, di ba? Maaaring ganito yun. Kasi bakit? Hindi naman natin nakita yung bangkay niya. Di ba? Yun lang nga simple. Oo, sige, lahat yan naniniwala kami. Pero nababaliwala lahat ng yan, yung mga investigasyon niya, kung hindi namin nakikita si Cabral sa burol niya. Nakita niyo si Akop, di ba? May ililibing yata si Akop.
nakita nyo may picture siya doon, may kabaho siya, ando yung pamilya niya, nakaburol. Lahat ng politiko napunta. Imposible naman itong si Cabral. Wala lamang ganun. Bakit wala? Tapos yung missing bride, todo mga mainstream media, todo balita. Di ba? Wala nagbabalita hanggang ngayon. Binapansin ba kayo? Parang, alam mo yun, alam namin totoo na matay talaga si Cabral. O sige na, granted. Pero gusto namin makita. Mula ng pagkakakuha sa kanya, tinakpan siya. Alam mo yun, para bang, ano to, para scripted ba lahat to? Tapos si Libiste didiin ng ganito? Hindi ho ba? Napagbintangan pa nga si Libiste yata, magiging suspect pa yata sa pagkawala ni Cabral eh. Di ba? Hindi naman, nakikita ko lang. Di ba? Okay, pakinggan natin tong si Senator Robin Padilla. Pero dito mo tayo sa missing bride. Ang sabi po niya, ma'am, is sumakay daw po siya ng van at may mga nakasabay siya dun sa van. And then, hindi niya po maipaliwanag pa kung bakit nakarating siya ng Pangasinan. Yun po yung iniimbestigahan pa po natin ngayon kung papaano o kung ano ba yung nangyari talaga sa kanya bago siya makarating ng Pangasinan. Kaya mo, inaalam pa nila ako. Hindi ba't ko pinapakita to, mga kasama? Pakinggan niya. Okay. Pamlilinawin ko lang po So, galing po siya, natuloy po siya dun sa unang hall. Yes po, nabanggit na rin po natin yan na may mga sales lady nga. Para bang lumalabas na dito, pinagtutuunan nilang pansin na pati ba naman inaalam pa nila kung saan nanggaling yung bride. Na andyan na yung bride dumating na yung bride, okay na, nahanap na, bumalik na yata sa fiancé niya, no? Ngayon, inaalam pa nila kung saan nanggaling yung bride, pinapa-viral pa ata nila. Nakapagtatagalan, ba't yung pinagtutuunan ng pansin to mga to? Di ba? Mga bride, nahanap na nga eh. Di ba? Bakit? Ito yung kay Libiste, malapit na ilabas. Ang nila, no, kita nyo, pahinga natin, gusto ko mag-iitang ulo nyo eh. Pero bago yan, naniniwala ba kayo dun sa itong ginagawa ng mainstream media at mga nangyayari ngayon sa paligid? Ito ba isang panakip lang para sa issue ngayon ng kay Cabral at kay Libiste na kung saan ibubunyag na ni Libiste yung kanyang mga Cabral files? Nakita nyo naman, di ba? Nakipag-agawan daw kuno si Libiste, may possibly daw na nangyari sa opisina. Kita natin sa CCTV, naglalakad na maayos si Cabral, di ba? Pati si Libiste. Wala namang possibly doon na nangyayari o pasapilit ang pag-aagaw. Di ba? Parang gusto nilang patulugin doon na si Libiste masama at yung pag masama ka, huwag na paniwalaan yung hawak niya. Di ba? Nakapagtataka, di ba? Ang dami na nilalabas na issue kung ano-ano. Kayo, naniniwala ba kayo na ito ay isang panakibutas lang yung mga ganito-ganitong mga issue? Siyempre, huwag nyo rin kalimutan mag-subscribe, mag-like, at para lagi kayong mga update sa mga matatalino nating usapan. Na nagsabi na nakita nila siya sa mall during that time. However, wala pong tayong CCTV na nagsasabi na positive siya on that day. At huwag yun nakuha ng CCTV kasi yung mismong pag-deliver daw, sabi ni Libiste, ng pag-deliver ng mga bagbag, ng mga maleta, dapat yun na may CCTV. Bakit ayaw ilabas? Na totoo, nasa Forbes Park, may CCTV do. Wala laman tayong balita. Buti pa yung mga ganito, yung babae may CCTV na karang kung saan. Di ba? Si Sarah alam, pumunta doon kay Tebes. May CCTV daw ata yung kulungan. Pero yung bag, ayaw nila ilabas. Ayaw rin nila sabihin walang CCTV. Di ba? Para nga naman patas. Kasi baka ipalabas sa kanila yung CCTV. Pero nito nga, nung nakausap na natin, nabanggit niya na pumunta nga siya doon sa mall. Pero parang lumipat siya. Hindi namin kailangan yan. Dito tayo kay Senator Robin Padilla. Dahil marami po ditong mga apektuhan. Unang-una na po yung mga politiko. Dito naman po Nagawa sa kanya. tutok ko to sa buwan. Dahil marami po ditong mga apektuhan. Unang-una na po yung mga politiko. Dito naman po tayo sa inyo pong pinakabagong, isa sa mga bagong resolusyon nyo po, no? Yung paghimok po sa Bangko Sentral ng Pilipinas na magsagawa ng review and at the same time pagkonsidera sa pag-demonetize ng 1,000 peso bill mula January 1 na issue 2020 hanggang September 30, 2025. Maaari niyo po bang may paliwanag ito at para saan itong ganitong panukala? Baka maapektuhan ba ang publiko nito o yung mga kurap lang ang maapektuhan ito? Alam niyo po, ito po kasi galing sa wild imagination ko.
Dahil nung minsan po ako'y nakaupo sa plenaryo, nanonood ako dun sa monitor. Mm. Pinakita ng Senado yung mga sangkot sa flood control na nag-surrender ng pera. Limpak-limpak na pera po, talagang milyon-milyon na tagi-1,000. Kasabay po niyan, noong pinakita din, yung video naman ni Congressman Saldico, na puro limpak-limpak din na pera, na puro tagi-1,000. Pumasok sa isip ko, kung sunugin kaya na lang natin itong mga pera na ito, at ipagbawal ng Bangko Sentral na gamitin ang pera na yan. Ibig sabihin nun, pag pinagbawal natin to, mawawalan siya ng purchasing power, mawawalan Okay. siya ng kapangyarihan. Kapag nawalan niya ng kapangyarihan, ibig sabihin niyan, yung mga nagtago niyan, wala silang... Yon. Ang ibig sabihin nito ni Senator Robin, maaring dalawa literal o kaya sunugin talaga Hindi ko lang alam yung pera na yan, pag yung pinawalang visa, alam ba, may pera ako, may 1,000 ako, no? Ito, alam ba, may 1,000 to, may pera ako, 1,000, no? Babaguhin na to ulit. Bali, wala na to. Kung halimbawa, may 10,000 kung ganito, palitan mo na kagad na mas maaga sa bangko. Kasi, may time date na lang to. Halimbawa, pag hanggang February 2026 na lang to. Pag yan, tinago mo sa bahay mo, wala nang visa yan. Ha? Souvenir mo na lang yan, wala lang halaga yan. Bago mag-February, halimbawa, palitan mo na yan. May papalit bagong serial, bagong pera na design. Maaring bagong design, maaring bagong muka na 1,000. No? Dito, siya sabi ni Senator Robin Padilla, itong limpak-limpak na perang nakikita nyo na yan, pagsusoli pa lang yan sa mga nagsoli yan. No? Ngayon, ang nagsoli is 1% pa lang, wala pa. Ibig sabihin, may mga nakatambak pa sa bahay. Ano man ang politiko, ano man ang administrasyon, Duterte man yan, o Aquino pa, o ano, may mga nakatambak maari sa bahay nila na pera. Na taon-taon, pinapalitan nila siguro kada 5 years na magpapalit tayo ng pera, pinapalitan nila. Di ba? Halimbawa, nakatambak sa bahay ni Kurakot, ni Congressman Kurakot, 1 billion. Pag yan, agarang pinatupad yung gusto ni Senator Robin, napalitan lahat ng pera, mabubuko sila. Ang gagawin nila, mapapalitan. So, ibig sabihin, magsusoli sila ng pera sa automatic, sa bangko. Mabubukos ngayon sila. Maku-question sila, ba't ganyan karami pera mo? Ba't ganyan karami sa isang pagkakataon sinosoli mo? Kasi ang alam ko, mayayaman, di naman tatago ng mga 50 million sa bahay Kahit mayaman ka, bilyonaryo ka Di ba? Paggagamitan na niyan. At kasabay pa niyan, merong ginawa si Senator Rodante Marcoleta na expose. Nagsalita siya doon sa budget hearing ng Bangko Sentral. Kina-question niya. Ang sabi niya, bakit tayo nagbenta ng maraming ginto? Yok. At hindi naman daw alam kung saan ibinenta at ba't lugi Yan. tayo. So pinagdugtong-dug ko na. Yung ginto na siya sabi ko Senator Marcoleta, 30 tons na ginto yun na ibenta po natin. Na parang wala nangyari. Puro utang pa tayo. 'Di ba? Asa napunta yung 30 tons na ginto na ibinenta natin? 'Di ba? Yan ang malaking question na binabaliwala ng lahat. Para ba tayo niloloko tayo harap-harapan ng to? 'Di ba? Tapos bottom-bottom pa sila, Marcos kami. Minsan umano man kayo, mag-isip din naman kayo. Tama pa ba itong ginagawa na to? Hindi naman masama, kahit idolin niyo yan si Marcos, walang problema Pero yung mga gawa naman nila, wag mo naman, pati gawa nila, idolin mo pa rin. Mali na yun Baka naman kako yung mga politiko natin nagtatago ng pera, bumibili na ng ginto. Tama yan. Baka bumibili ng ginto. Para yung ginto, yun ang gagawin ng pantago sa bahay. Yung ginto, di nabubulok, di napapalitan Gets nyo? Di ba? Kako, bago maibili nila lahat ng ginto yan, huwag na natin niyang bigyan ng visa. At hindi maapektuhan dyan ang taong bayan. Dahil kung ikaw naman, ang pera mo lang ay 10,000, 20,000 dyan sa bulsa mo, pwede mo naman yan palitan na sa bangko. Papalitan naman yan sa bangko. Kung mag-withdraw ka naman, bibigyan ka na ng bagong pera niyan. At yung mga pera, lahat naman yan, ng 1,000 na yan, may serial number yan. Lahat ng pera may serial number. So alam ho ng
Central Bank kung ano yung mga inisyu niyang pera. Kung ano yung mga perang hindi na bumalik. Alam niya yun. Alam niya kung ano yung perang hindi umikot. Kaya ako walang maapektuhan dito kung hindi yung mga nagtago lang ng pera. Yung mga Totoo yun. Yung mga nagtago ng pera. Maapektuhan konti yung mga mayaman, mga bilyonaryo. Pero, adjust na kayo. Kaso, kailan ipatutupad to? Mula nang sinabi niya Senator Robin to kanina lang, o kagahapon, narinig na to ng mga kurakot. Malamang gagawa ng paraan yun. Dapat di mo na sinabi, Senator Robin, binigla mo na lang lahat eh. Yung mga senador naman kayo eh. Dapat, isoli lahat ng pera, sabay-sabay, before January katapusan. Matataranta lahat na kurakot. Si Saldi, hindi makakapagsoli doon sa ibang bansa yun. Di lahat ng pera ninakaw nila, wala nang kwenta. Diba? Talo sila. Diba? board lang ng 1,000. Tsaka ginawa na ho yan ng mga bansa na nagkaroon ng problema sa korupsyon. Opo. Yan po ang nagiging solusyon nila. Ako galing lang po yan sa wild imagination. Pero hindi rin Senator Robin eh. Gawin mo man yan o hindi, baka wala rin magsoli kaysa mabuko sila. Kaya wala rin damage kahit naging mahirap sila bigla kasi yung pera hindi na isoli. Hindi nila isosoli bigla kasi mabubuko sila eh. Ang problema dyan, baka ipang kasino. Tapos palitan ng cheque, tapos i-withdraw sa iba. Dapat abisuhan lahat ng mga malalaking kasino, mga negosyante, na kung sino man malaki ang bubuhos na pera, imbestigahan na hindi bababa ng mga 50 million. Gets nyo? At Baka kasi gumawa ng paraan yan eh. Para yung bahay, may pera ako sa bahay, alam ba, 1 billion. Ang pera ko sa bahay, 1 billion. Mawawala ng visa sa January. Gusto ko na isoli sa bangko, ayoko mabuko. Ang gagawin ko, 1 billion, pasusugal ko, dahan-dahan, 1.14 sa ibang sa kasino. Tapos, hindi ko ipapatalo, ipapacheck ko lahat. Pwedeng ganoon eh. natutuwa naman po ako at maraming sumuporta dyan sa akin at sinasabi nilang baka pwede nga natin gawin yan. Opo. At Mahirap din yan, Senator Robin. Marami mayayaman dyan. Ano ba, kausapin ko lang yung 1 milyonaryo. Stol, baka naman may pera ka dyan. Etong mga pera ko, 1 billion to sa bahay. Yung 500 million, ibibigay ko sa'yo, ikaw magpapalit. Pwede yun. Ikaw magpapalit. Hindi, yung mayaman, ginamit niya, may porsyento yung mayaman, bigyan na lang kita 20 million. Payag na rin yun. Sige, ako na bahala sa'yo, boss. Ako na bahala sa'yo. Mas mayaman ka dun eh. Papayag yun. Hindi siya magpapalit ng bangko, hindi na mahalata. Di ba? Sasaliksik din natin, Senator, way back 1986, nagpatupad na rin pala ng demonetization ang gobyerno ni nooy President Cory Aquino sa kasagsagan nito ng di ba, napatalsik through people power ang Marcos regime at yung mga lumang banknotes na may temang bagong lipunan, yun yung na-demonetize. So, hindi na rin magagamit. So, meron na rin tayong history pala nito na demonetization, which is, kung iisipin mo, magiging walang silbi na yung kanilang kasi hindi naman matitrace yan sa SALN, hindi rin matitrace yan sa mga bangko. Kung ikay matino, ipapapalit mo na lang, Senator. And, meron din palang kapangyarihan ng Bangko Sentral na. So, hindi, resolution lang to na paghimok, hindi ito panukalang batas, kundi paghimok lang, na-exercise ninyo yung kapangyarihan ninyo. Sana po makinig ang Bangko Sentral. Alam ko pong suntok ko to sa buwan. Dahil marami po ditong maapektuhan. Unang-una na po yung mga politiko, maapektuhan po sila dyan. Alam naman natin yan, wag na po natin itago. Dahil kanya-kanya na nga pong labasan ng 1,000 yan eh. Pag-surrender, picture, lahat na ganyan. Pero sana lang po, taong bayan na ang humiling. Kaya ako ay nagsasabi na kung meron po kayong isasagawa uli ng mga protesta, yan na ho ang hilingin ninyo. Sige, tama. Action na kagad. Ako yan ho, alam nyo, sa totoo lang, yan ho ang solusyon. Dito ngayon. Kasi kung aantayan ho natin yung investigasyon, due process and everything, naibili na ho lahat ng ginto yan. O kaya naidala na sa ibang bansa o napapalitan na ho ng ibang currency. Ngayon na ho, gawin na natin. Kasi kung hindi pa ho ngayon, wala, kailan pa? Pare, ito naniniwala ba kayo, ilagay nyo sa baba, naniniwala ba kayo, pabor ba kayo sa gusto ni Senator Robin pa walang visa yung mga perang tig 1,000? Hindi naman tayo maapektuhan kasi magsusoli agad tayo. Yung mga tatamaan nito, yung mga nangurakot ng billion-billion. Halimbawa, sa bahay nila may 200 billion.
Ang dami nun. Punong-puno kwarto mo nun. No? Pabubuko sila. Pag napawalang visa yon, kawawa sila. Baliwala yung kurakot nila. Pabor ba kayo sa gusto ni Senator Robin? Sige nga, lagay nyo nga dyan para tayo, itatatansyahin ko kung talagang tama at mga naisip natin o tama yung iniisip ni Senator Robin Padilla. Para sa akin, may point si Senator Robin Padilla, pero may butas. Bakit? Sabi ko nga sa inyo, halimbawa, sa bahay ko may 50 billion. 50 billion. Ang dami nun. 50 na tigi 1 milyon. Tama ba? Ay, hindi. 5,000 na tigi 50,000 na tigi 1 milyon. Dami nun. Sobrang dami nun. Ang gagawin ko doon, pag alam ko wala ng visa yung mga pera, wala pa naman, pwede ako bumili ng mga ginto. Pwede ako bumili ng mga lupa. Mga talagang hektarya. Magkano yung lupa niya? 200 million. Bibiling ko. Sa'yo. Benta ko na lang ng mga 200 million din. Hindi naman babago presyo nun eh. Diba? Lupa yun eh. Baka tumaas pa kayo eh. Yun ang mahirap dyan. Ibili ko muna ng lupa lahat. Punta lang ako sa mga malaking lupa. Batangas eh. Magkano yan? Binibenta kalahating milyon. Punta lang ako sa Forbes Park eh. Magkano lupa sa Forbes Park? 300 million na yata lupa doon. Bumili ako 10 lupa doon eh. Di ba? Parang ganun eh. Yung pera, ibig sabihin, hindi mahuhuli. Bahala yung pinagbilang ko. Yun ang problema niya. Yung pera solido sa bangko. Naintindihan nyo? Kaya may butas to eh. Senator Robin eh. Kaya nakuha nga nila to ng buo eh. What if pa kaya na hindi nila maitakas yan? Di ba? Kaya medyo Senator Robin, medyo ko dyan. Medyo kalahati lang ako. May point lang kayo dyan pero hindi ako pabor masyado. Pwede nilang gawin yung mga naiisip ko na bumili na maraming mamahaling sasakyan. Hindi naman. Mga lupa talaga eh. Maraming ginto. O kaya kausapin yung mayaman. Inchik, mayaman. Ito pera ko, 500 million. Pasok ko, bangko mo muna. Pasok mo muna, bangko mo. Di ba payag yun? Sa'yo na, 100 million. Di ba? Itong 20 billion, pasok mo, bangko mo. Hindi yun na. Siya na bahala sa'yo. Pag napalit na yung pera, babalik na lang sa'yo. Ang daming ganun eh. Kaya mahirap na. Mahirap na. Yun po, ganito lang po muna tayo. Salamat sa inyong lahat. Paalam po sa inyong lahat.